Hello, good morning guys. Nandito tayo sa SM Fairview para i-update natin ang MRT7 magmula dito sa SM Fairview papuntang Bulacan. Update natin to kung ito malapit na mag-function. Tayo sa ilalim ng station ng MRT7. Ito yung pinaka-station nila dito sa SM Fairview. Kakanan tayo dyan papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Ito yung kaliwa natin papuntang Novaliches, papuntang Commonwealth. Okay, yung pababa na yan ang Greater Lagro. So pababa na yun. So dito walang station yung MRT. Ang pinaka-station nila doon lang sa may SM Fairview, sa pinanggalingan natin kanina. So malayo-layo yung mga bababa dito sa Greater Lagro, walang station yung MRT. Tawa ko lang, baka hindi ko lang napansin, pero wala akong napansin na station malinis na yung dati may mga nakabarikada dito. Baka dito lalagyan ng station. Baka dito kasi may extra may extra poste na hindi naman nakatungtungan ng beam ng MRT. Laki nang gagawin nilang station din sa parting Lagro. Ito guys, papuntang papuntang Bulacan. At itong nasa kanan natin, ito yung La Mesa watershed na nababakuran itong mataas na pader. Dito may ongoing construction pa rito. Ayan hindi pa ito clear. Ito hanggang dito lang pala. Kasi may footbridge sa may tapat ng La Mesa Dam. Ito po yung pinaka footbridge. Hanggang dito pa lang yung pinaka beam ng MRT.
area na to, ongoing pa rin ang construction. Ayun, iaangat pa lang yung ano ba, hindi ko alam kung ano tawag dito, yung mapakalalaking bakal na yun, eh. Girder ba tawag dyan? Wala akong masyadong alam. Yung ano, yung parte ng Lamesa Dam para madaanan ng ano, ng MRT. Hindi nila sinunod yung kurbada ng kalsada. Oo nga naman, mahirap nga naman sa release yung carb. Kailangan talaga niyan laging diretso, eh. Ilang taon na akong bumabiyahe sa Lalamove. Natigil ako ng nasa 1 taong mahigit. Hanggang dito pa lang yung ano, ito ongoing yung ginagawa. May mga net pa yung tawag dito, yung mga andamyo. Parang nga naman safety sa mga magamit na malalaglag, hindi makakaprowisyo ng mga motorista at mga taong dumadaan. Gamit ng construction para sa MRT rin, mga gagawing andamyo. Dito nagbi-build up yung matinding traffic pagka rush hour, eh. Kasi ito papuntang Caloocan yan, eh. Diyan sa kakaliwa na yan, yan, papasok na yan. Yun, papuntang Amparo. Amparo pala yan, village na yan. Dito na focus ng sobrang traffic. So pagdating dito, medyo maluwag-luwag na. So palagay ko dito sa lugar na to ay ba't ganun? Nagkahiwalay dalawang, ito yung depot, ayun. Yun pala, mga bago ng MRT. Dito pala yung pinaka-depot nila. Dalawa yung pinaka tulay. Nandito pala guys yung yung depot ng MRT7 sa bandang kanan natin, itong natatakpan ng yero na to. Palagay ko by 2025 matatapos na tong construction na ito ng MRT7. Kasi halos sabay-sabay na ginagawa. Meron ako nakita parang reject sa kanilang pagka kasi ayun, binakbak yung poste. Yung poste binakbak. Ayun, yun ang mga pinakbakbakan. Ibig sabihin reject tong na to, o namali ang plano. Kaya binakbak. Kaya gumagamit sila ng crane para magbuhat ng mga bagay na mabibigat.
natin kung hanggang saan na itong MRT7 na to. Yung kauli-ulihang nakita kong ginagawang poste dito eh hanggang doon sa may Pangarap, malapit na sa may Malaria Market. Ewan ko lang kung hanggang saan na ngayon. Nandito na tayo sa may Pangarap guys, na hanggang dito lang dati yung ano, yung poste ng MRT. Ito yung Pangarap eh, ito to. Ngayon may mga karuktong na. Kasunod nitong lugar eh Malaria, tapos siguro mga 500 meters tatawid na ng tulay ng San Jose del Monte, Bulacan. So ang MRT ito tinutumbok nito pa Bulacan. Titingnan natin kung hanggang saan yung nagagawa na nila, no. Kasi sa tingin ko pagdating doon sa San Jose del Monte, Bulacan, magkakaroon sila ng, sabi ayon sa balita eh medyo issue kasi mahal yung lupang dadaanan ng MRT. Baka raw madaanan yung lupa ni Ayala Sobel ng Ayala Land, eh mahal ang lupa raw. Hindi natin alam kung susundin lang nila yung ano, yung kalsada. Kasi may kalsadang kurbada na hindi pwedeng sundin ng MRT, yung ano niya, curb line ng kalsada. Yung kurbada ng kalsada hindi pwede sundan ng release ng ano, ng MRT. So merong mga lupang tatamaan para madiretso yung poste ng MRT, at tatamaan yata yung lupa ng mga Ayala. Eh sabi nga sa balita eh medyo may kamahalan ng lupa na yun kung doon dadaan yung MRT. Pera naman ng gobyerno, hindi bilhin. May na ginagawa ng pondo ng gobyerno. Kesa naman kurakutin ng mga kurap na mga opisyal ng gobyerno. Nakakahiya. Pinalalamon yung kanilang pamilya ng galing sa nakaw sa bayan. Sila nahiya. Ito bandang ano na ito mga ka-explorer, banda na to sa Malaria. Dito wala pang poste, butas pa lang ngayon. Ito butas pa lang yan. Dito eh meron na poste ulit. Malaki lang panghukay. Ito yung mga panghukay din eh. Ito meron mga poste ulit dito na hindi pa nalalagyan ng molde.
Ito yung Malaria Market sa bandang kaliwa natin. Andito yung kanilang mga heavy equipment sa paghuhukay. Ito yung sa tapat ng Robinson, mga explorer, dito sa Malaria Road, malapit sa stoplight. Ito yung kanilang mga crane, no? Mga panghukay at pambuhat ng mga mabibigat na bakal. Ito yung papuntang ano yun, Amarin. Okay, itong ating tinatahak guys papuntang San Jose del Monte na sa Bulacan. So hanggang dito sa Malaria yung poste na nagagawa na ng mga kontraktor. As you can see, meron ng mga bakal na nakatayo. Yan, may mga lalagyan na ng molde para buhusan ng, ayun, hanggang dito lang pala, wala nang hukay dito. Ayun, yun ang update ng MRT7 magmula sa Fairview to Bulacan, mga ka-explorer. Ang construction hanggang dito pa lang pala sa Malaria. Okay, thank you very much. Itong tuloy na to, ito yung nagsisilbing boundary ng Bulacan at Caloocan. Ito. So, pag nakatawid tayo dito sa tuloy na to, wala na tayo sa Metro Manila, nasa Bulacan na po tayo.